let's say, justice o kung sino man, na inimbento lang. Tignan nga natin kung makukuha natin yung public opinion behind that. Hindi ganun katanga yung ating mamamayan. Ginagawa nating tanga eh. Sa akin, hindi ganun. Lahat sila, we are mature enough to have an open mind. Lahat naman yan, may individual sense of justice. Alam niya kung tama yan o hindi. Alam niya kung within the threshold of tolerance yung mga offenses eh. Na tipong, hindi, malit na bagay yan. Ganun yan, Bigyan natin ng tiwala yung mamamayan. Hindi sabihin naman ito na dadala tayo sa mob rule, mob mentality. Kasi wala naman gayon. Hindi naman existent yun sa ngayon. Kumbaga, ang sinasabi lang natin dito, being a political trial, dapat sensitive tayo sa buong political environment. And importanting ingredient dyan, ang mamamayan. Kasi sinasabi nga ng Constitution natin, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So nasa inyo yung kapangyarihan. You have the power to choose your leaders. Yung simula sa presidente, sa mga representatives nyo, sa Senado in particular and sa Kongreso, titignan nyo, ito bang tao na ito pagka hinalal ko, kaya ba nitong ipaglaban yung mga karapatan ko? Kaya ba niyang depensahan yung aming mga hinaing? O kaya niya bang i-reflect yung aming true will? Yun ang basihan for electing a representative. So part of that is itong mga boto sa iba't ibang issue. So kung mahalaga sa inyo itong impeachment trial, kung lihis yung boto niyan, di wag niyo na iboto. Pero kung hindi sa inyo importante impeachment trial, edi regardless kung anong boto niya, hindi yun ang basis mo. Kunyari, importante sa inyo yung issue, let's say, doon sa K-12. O kung sinusuportahan ba niyan, against kay dyan. So, ganun ang that's how you vote for, tinitrivialize nyo, attorney, it's unfair to the students. Thank you. Hindi, sa akin naman, I take exception sa pamimiloso po kasi nangyari na eh. Saan natin nakita si Chief Justice? Di ba nakikita na natin, he's going around, nag-speech po sa harap ng camera, ini-interview ng media. Hindi po ba that's already a sort of campaigning? Di ba? Kailan natin nakita ang Chief Justice na humarap sa media? Kailan po? Di ba dito ang panahon ni Chief Justice? May nakita po ba tayong Chief Justice na nagdedepensa sa kanyang sarili sa TV? Wala kaya po. Kaya mali yun, attorney di ba? Hindi, because sa tingin ko, sir, kasi masyado tayong nag-rely sa media na they could make stories for or against a certain individual. Depende sa temperament ng media, Kaya sa akin, kaya nga, nakalimutan ko lang banggitin kanina, Senator, yung sinasabi niya na let's conduct a thorough investigation. Kasi parang sa akin, it's a fallacy, na sinasabi niyo na hindi naman karamihan ng mga sinosurvey nanonood. Kung totoo po yun, edi yung survey in the first place, failure na kagad. Kasi kung hindi sila nanonood, ano nila malalaman yung facts ng kaso? I rest my case. Okay. Sa akin, attorney, ito lang, rejoinder lang. Ang sinasabi nating you win over the public, hindi yung mag-iikot ka. Kahit magsasayaw kayo, maglulupasay ka Kung yung ebidensya is against you, wala kang magagawa. Ang sinasabi natin dito, you win the public through the evidence. Di ba? That is it Hindi naman basta-basta naghusga yung public na wala nakikita. Ibig sabihin, meron sila nakikita. Ngayon, to counter that, pakita mo, explain mo kung bakit. Sabihin mo, ganito. Then, tignan natin how the public reacts pag sabihin lang, yun naman pala maliwanag yung explanasyon. Wala na. Kung sila makukumbinsi, I don't think mag-iiba yung opinion namin. Okay, naging interesante po at medyo mainit ang talakayan dito sa ang paglilitis. Pero bago po tayo magwakas, hingan muna natin ng panghuling mensahe ang ating mga panauhin po ngayong hapon. Umpisahan natin kay Professor Mon Casiple. Well, ang lumabas to sa exchange actually is very interesting. Yes. Kasi ang role ng media ay naging pinagtukuyan ng pansin. Ako tingin ko ang malaking naging factor ng media precisely kasi hindi lumilitaw lahat ng istorya.
Halimbawa, yung dollar account, may kwento na ngayon sa media, galing ombudsman na $10 million. Pero ba naman napakasimple kung inilagay sa forum ng impeachment yan. Yung usapin halimbawa nung Basa Gidote na kaso, kung ipinasok yan, walang problema. Madaling magkaroon ng diskusyon ng impeachment court. Yung mga internal na dynamics ng Supreme Court doon sa mga free-flopping decision, kung ipinasok ba naman yun doon, hindi madali. Naging importante ang media tuloy kasi nag-provide siya ng alternative venue para yung mga mamamayan malaman kung ano ba talaga yung mga issue. Ako tingin ko dito, naging problema dito yung naging masyadong technical, masyadong legalistic, masyadong nagdiin sa rules of court, rules of evidence, etc. Nakalimutan sa tingin ko rito, particular sa panig ng depensa, ng buong usapin ng paglilitis sa impeachment ay sagutin yung tanong na tama ba yung akusasyon and therefore fit ba for office itong si Chief Justice. Hindi yan isang legalistic na question, political question yan. Okay, maraming salamat Professor Casipet. Ang final message naman mula kay Senator Rene Sagisag. Yun nga, natutunghayan natin sa pahayagan, nangako siya na bibigay ang panig, pero binibigay ang panig hindi sa impeachment court, walang cross-examination at not under oath. Kaya yung parang pagkakontra nung defense panel niya would remind me yung sinabi ni Churchill about Soviet Russia during the Second World War. Sabi niya, ang Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. Talagang nakakalito meaning nung araw you would not see or hear a justice. They were only read. Talagang they avoid socials, they avoid familiars, pero iba ito, talagang banat ang banat sa media, hindi naman under oath, hindi naman ma-cross-examine. So I think that at the end of the day, they have to face the people, I mean the defense lawyers and he, na ibigay na yung in due time, now is the time. Alright, si Attorney Manny Luna naman para sa kanyang mensahe sa ating mga manonood. Well, one lesson na natutunan natin dito is that yung impeachment, hindi strictly legal yan. If we look at the historical background ng impeachment sa ibang bansa, especially sa Estados Unidos, you will see that impeachment is what is in the mind of every senator. And the public, merong karapatan ng public na makilahok dito sa proseso because this is a political process. So we cannot dissociate from public opinion. Ang media dito is very important kasi sila po ang nag-inform sa ating publiko sa anong nangyayari sa impeachment. So I hope at the end of the day we can be more productive in the sense that we will view this as a national interest issue